Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang mga pahayag ni Pangulong Duterte tungkol sa pagdalo niya sa Quad Committee. Kasi sabi niya, I am ready. Parinig ko sa inyo ang interview ni Atty. Sal Panelo, yung programa nila sa SMNI. Phone interview kay dating Pangulong Duterte. After that, magbigay tayo ng reaksyon. Pangulong Rodrigo Roman Duterte, magandang umaga po, Mr. President. Magandang umaga po sa iyong Sal. Kasama ko si Hana, ang aking co-anchor. Hana J. Magandang umaga sa iyo. Kapatid ito ni Nelia Sancho, yung ating Queen of the Pacific. Anyway, dating Pangulong Duterte, kayo ngayon ay binubugbog sa Quad Committee ng mga resource persons na napipilitan yatang magsinungaling ng gusto. Kayo daw, iimbitahan daw kayo ng Quad Committee. Ano ho ba ang posisyon nyo rito? Kayo ba dadalo? Anytime po. Nakatanggap na po ba kayo ng imbitasyon? Wala pa. But I would be happy to appear in both the upper and the lower house of Congress. Without preempting the questions to be asked by the Quad Committee, assuming that you received the invitation, assuming further that you attend, ano po bang masasabi nyo sa mga nababasa natin sa pahayagan patungkol sa inyo, patungkol sa war on drugs, patungkol sa mga di umanong kaalyado nyo na bumabaliktad? Ano po bang masasabi nyo ron? Well, let us begin by saying that that is really what his life is all about. Temporary alliances, friendships that are fragile, friendships founded on shaky grounds, but yung friendships that are napadikit talaga sa lupa, kagaya ng pagkakaibigan natin. There are so many kinds of friendships, and so it does not really surprise me that mga bagay na ito, politiko ako mga bagay na ito at from time to time this kind of little crises or crises would prop up, and we'll just have to deal with the problem as the way that we should deal with any problem in life. Ganun ang tingin ko, Sal. And because there are many persons already called or about to be called, or baka may ibang tao pa ay kung ito lang naman, it's all about me, di ako na lang. Bakit pa yung ibang tao? Ako na mismo ang tawagin nila at ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. New Tang Fruit Plus, naturally sweetened with stevia. So, ibibigay niya ang sagot. I hope na, kasi paminsan-minsan si Tatay Digong medyo may reverse psychology. To me, mas maganda harapin niya na yung Quad. Kasi sabi niya, he's ready to face both houses of Congress. Quad sa Kamara at sa Senado na gagawa ng parallel inquiry. So para matapos ng lahat, harapin niya na. Ang tanong, nakahanda na bang mga kongresista sa mga educated questions? Alam niyo itong si Tatay Digong, pag sumasagot yan, kahit may edad na siya, napaka-sharp pa rin yung mind niya.
Believe ako sa kanya, yung nung presidente pa siya, may nagtatanong sa kanya, mga media lalo, kahit pa foreign media. Nako, sinasagot niya ng medyo pabaliktad. May konting patapsing. Hindi nila kaya itong si PRRD pagdating sa mga bagay na ito dahil he has full of wisdom. Okay. So, ano naman yung So, ulitin ko sana mag-attend na siya sa Quad para matapos na once and for all. Total, wala naman siyang tinago eh. Ginawa niya, as far as I'm concerned, I don't know sa inyo, ginawa niya yung dapat niyang gawin bilang presidente. Yung extrajudicial killings na yan, very clear yung sabi niya, kung in line of work, kung there is danger, sabi niya sa mga pulis, defend yourself. At ako ang bahala sa inyo sa korte. Kaya lang kung yung kalukuhan, ito na nga, yung mga mangilang-ilang pulis na umaabuso, ay bahala sila sa Ganon ang patakaran niya. Ganon din sa AFP. Sagot niya ang mga sundalo, lalo na panahon ng Marawi Siege. Grabe ang suporta niya sa mga men and women in uniform natin na lumaban sa Marawi Siege. Okay, so, to me, wala siyang dapat katakutan. 88% sa taong bayan ang nag-approve sa war on drugs. Marami na ngayon ang nagsasalita. Publicly pinaka-latest si Katunying. Salamat Katunying known Marcos supporter ito. Kaya lang sabi niya, wag na tayong magmaang-maangan. Ang lugar namin, saan ba yun? San Antonio, Barangay San Quintin, San Antonio, Nueva Ecija. Tumino ang lugar namin dahil sa war on drugs. I don't know sa inyo, magsalita kayo. Wag tayong magkunwari. Sabi ni Katunying. Gumanda yung lugar nila and I believe, Congressman Goma, ganon din, Ormoc, I believe maraming lugar, marami ang magpapatotoo na gumanda yung lugar nila, tumahimik dahil sa war on drugs. Ano ngayon? May extrajudicial killings? Yes, meron. Kailang inutos ba ito ng Pangulo? Ayan, ang dapat nilang patunayan. Yung mga reward system na yun ang sinasabi malakas daw ang ebidensya nang dahil lang sa testimony ng isang police colonel na hawak nila na umiiyak habang binabasa ang kanyang written statement. Questionable yun. So, handa na ba kayo na harapin si PRRD sa Kamara? And then, ito, yung parallel inquiry sa Senado, sana matuloy kasi merong balita, allegedly, sabi ng third floor studio na may humaharang. Dating kaalyado pa naman ni PRRD, ngayon bumaliktad na. Kaya, ano na lang sagot ni PRRD, that's life. In politics, there are no permanent friends, there are no permanent enemies. Tignan mo na lang ang presidente at vice presidente. Nung kampanyahan, napaka-supportive sila. Parang marriage made in heaven, sabi ni Senator Amy. Ngayon, wala na. Yung best friend forever na designation, I am officially designating myself as your BFF. Ano na ngayon? Wala na. Pinabayaan na. Papa-impeach na ang kanyang BFF. So, that's reality sa politics. At sana matuloy yung inquiry ni Senator Bato, yung mga nanatakot. Bakit kayo matakot? Kasi haharangan daw eh. Hindi daw pwede ng moto proprio para Blue Ribbon Committee lang. Nangyari na yun panahon ng PDEA Lex. Bakit ngayon? War on drugs, ayaw nyong matuloy? May kinakatakutan. Anong kinakatakutan ninyo? So ito, pumanda
ang mga kongresista dyan na napakatapang, napakagaling. Handa na ba kayong harapin si PRRD? Baka kayo ang mapaya pag sinagot kayo na yes! So what? Ganon ang style ni PRRD. And one of the best presidents we ever had. Salamat, Tatay Digong.